Good morning! Good morning, daily life sharing. Good morning, good morning. Maganda umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mga ka-DLS. Live na po tayo. Yan. Okay. Isang napakagandang umaga na naman. At salamat sa Panginoon sa panibagong umaga at panibagong kalakasan. Amen? So, tayo Pasok po. na po mga ka-abangers. Tayo po ay Live na po tayo. pumasok na. Tingnan nga natin. Ayan. Okay. Muli po, ito po si Pastor Walter Faustino. Kasama po ang aking... Si Attorney Bern po, Faustino. Kami po ang inyong host for today. Ang servant po ng ating mabuting balita sa araw nito. Mula sa Hebre, sa libro ng Hebrew. Yan. Chapters 8 and 9. Amen. Praise God. Manalangin ka muna, Pastor Walter. Sige, tayo po'y manalangin. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa amin pong patuloy na dinudulog sa iyong harapan, O Lord, ang lahat ng makikinig at lahat po, Panginoon, na maaabot ng iyong salita sa umagang ito. Panginoon, ipuin mo ang aming buhay, ang aming puso. Yes, Lord God. Hallelujah. At ang itong mga salitang ito maging kalakasan namin sa buong araw na ito, maging gabay namin, Panginoon, sa aming mga gagawin, sa aming mga pagdidesisyonan. Lord, we praise you and we glorify you, Panginoon. At amin pong pinagkakatiwala. We entrust you this program, Panginoon. Sa iyo po ito, ikaw po, Panginoon, ang madakila. Kayo po, Panginoon, ang manguna at bumagitna sa amin pong pag-uusapan. Father God, salamat po sa opportunity na ito. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Sa ilamang po ang mataas na papuri at pagsamba in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Nandiyan na ang mga kaabangers. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Good Ayan. morning po, Nanay Carol, Sister Charmaine, Ate Ayan. Emerald, Ayan. Ate Marisa. Good morning po sa Good inyo morning lahat. po sa ating lahat. Wala pa yata si Ate Kasing at si Ate Rose. Sabi nila, nakaabang na sila. Aha. Tayo po ay live na. Ayan. Pasok na po kayo. Si Ate Marisa from Tanawan. No? Ate Emerald from Europe, from London. Yan. And si Ate Charmaine Arnaiz, saan nga ba sila? Yun, hindi ko alam. Ha? Pakilagay nga po, Ate Charmaine Joy Arnaiz. Ano po, kung saan po kayo nanonood ngayon, nakikinig ngayon, ano po. Tag na po, share na po. Ayan, no? Dami ng tinag. No? Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ayan, si Nanay Carol. Kuya Larry Bautista, good morning po sa inyo. Ate Digna Pinili na sa London. Ayan. Good morning po sa London, kaway-kaway, Europe. Ayan, Ate Digna. Makakarating din kami dyan, Ate Digna. Ayun. Ate Ayan. Emerald ay taga-London din po. Ate Sally. Yeah? Wow. Excited na po ba tayo umattend? No? Saan niya pupuntahan? March ano nga ba? 1? March 1. Papuntang Bulacan. Si Ate Sally. Sally Montehermoso. Sister Sally Montehermoso. Ayan. Mukhang magiging main Stronger. speaker na sila. Stronger together. Yan, mga kapatid. Ano po? Amen. Praise God. Blessed morning, Ate Blessed Sally. morning. Sino pa po nandito? Handa ka na ba? Ate Rose, nandiyan na rin po. Yan. Yes. Tapos, Ate Rose Ocias at Kuya Bonnie, si, ayan, anak ko. Marlene Santos Balagat. Amen. Yes, good morning po sa inyong lahat. Ang ating pong topic for this morning ay matatagpuan sa Book of Hebrews,
chapters 8 and 9. Babasahin ko na ba, Pastor? Dali. Pwede. Dali. Bago mag-umpisa, itong mga pumapasok, banggitin ko na. Si Ate Hilda from Santa Mesa. Sino pa po? Ate Marlene. Lea Ponchon. Ate Lea. Nasa Rojas po yata siya ngayon. And syempre, no? Ayan, syempre sila Pastora, no? At Pastora and team, no? Good morning din po, Pastor Dong, Pastor May. Pastor Dong, Pastor May. Ang ating pong senior pastor sa The Hub of Christ Church Parañaque. Amen. Yes. Praise God. Ang daily life sharing po ay isa sa mga napakaraming programa ng ating simbahan, the Habitation of United Believers of Christ. Matagal na po tayo dito sa daily life sharing. Medyo reformat lang po tayo ngayong 2025. Nakafocus po kasi ang ating church sa pagbabasa po, pagbalik sa pagbabasa ng Biblia. Amen. Bilang paghahanda po sa mga nagaganap sa ating kapaligiran, sa mga nagaganap na mga signs of the times. Amen. Para po tayo handa. Ang ating mabuting balita po ay ma-share natin sa mas marami pa pong kaluluwa na nangangailangan po ng kaligtasan. Kagaya kahapon, si Pastor Walter, wow! Nakapag-share na naman po sa 1,500 beneficiaries po dito sa Bacoor na tumanggap ng kaligtasan ng eternal life and salvation mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay tara nang ipakilala. Yan po ating vision, to know Christ and to make Him known. Kaya po tayo mayroong kape at pandasal. Si Kristo ay ipakilala to everyone. So sa lahat po ng mga kapatid na nagpupunta po sa Parañaque, ay mag-join na po tayo sa ating ministry na kape at pandesal. Suportahan po natin every day, starting 8 o'clock in the morning. Punta lang po kayo sa church upang kayo po ay magamit ang ating Panginoon sa gawain ito na ang ating mabuting balita ay pinipreach po natin sa kalsada, sa lahat ng makakarinig upang marami pa po ang makarinig ng mabuting balita. Amen. Ng kaligtasan. Okay. Sige po. Ayan, bago tayo magbasa, sino po bang... Si Ate Kasing, Ate nandiyan na. Kasing, Hello po. Ate Hilda, Ate Maria, Sister Jessa, andyan na din po. Jessa Giocada. Giocada. Okay. Sige po. Siguro ay pwede na po tayong magbasa ng ating Bible. Samahan niyo po kami sa Hebreo, Kapitulo or Chapter 8 and Chapter 9. Okay po. Amen. Hebrews 8, Chapter 8 and Chapter 9. Sige po. Basa. Na po ang inyong tagabasa. Hebrews chapter 8. Si Kristo ang ating punong pari. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob. Kaya kailangan na may handog din ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari. Dahil mayroon ng mga paring nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari ron sa langit. Sapagkat nang itayo na ni Moises ang toldang sambahan, mahigpit siyang pinagbilinan ng Diyos. Kailangang sundin mo ang planong ipinakita sa iyo sa bundok. Ngunit hindi na dakila ang mga gawain ni Jesus. Higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari kaysa sa mga gawain ng mga pari. Dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti kaysa sa nauna. At nakasalalay ito sa mas mabuting pangako ng Diyos. Kung walang kakulangan ng unang kasunduan, hindi na sana kailangan pa itong palitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. Kaya sinabi niya, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Juda. Hindi ito katulad ng kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila
Noong akayin ko sila palabas ng Ehipto, hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila. Kaya pinabayaan ko sila. Sinabi pa ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na yun. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa puso nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon, sapagkat kikilalanin nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna, at ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Chapter 9. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. May mga tuntunin ang unang kasunduan tungkol sa pagsamba at may sambahang gawa ng tao. Itong toldang sambahan na ginawa nila ay may dalawang silid. Ang unang silid ay ang banal na lugar, ang holy place, kung saan naroroon ang ilawan, ang mesa, ang tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawang silid ay ang pinakabanal na lugar, the Holy of Holies. Naroroon ang gintong altar na pinagsusunugan ng insenso at ang kahon ng kasunduan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kahon ang lalagyang ginto na may lamang mana, ang tungkod ni Aaron na nagkasibol at ang malapad na mga bato kung saan nakaukit ang mga utos ng Diyos. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos at nililiman ng mga pakpak nito ang lugar na yun kung saan pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Mercy seat. Ngunit hindi namin ito maipaliwanag ng detalyado sa ngayon. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng toldang sambahan. At araw-araw pumapasok ang mga pari sa unang silid ng tolda para gampanan ang tungkulin nila. Ngunit ang punong pari lang ang nakakapasok sa pinakabanal na lugar. At minsan lang ito sa isang taon. At sa tuwing papasok siya rito, naghahandog siya ng dugo para sa sarili niyang mga kasalanan at sa mga kasalanang nagawa ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sa ginagawa nilang ito, ipinakikita ng banal na espiritu na hindi makakapasok sa pinakabanal na lugar ang karaniwang tao hanggat naroon pa ang dating toldang sambahan. Ang toldang iyon ay larawan lang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na inialay doon ng mga tao ay hindi nakakapaglinis ng kanilang konsensya. Ang mga ginagawa nilang ito ay nauukol lang sa mga pagkain at inumin at mga seremonya ng paglilinis. Mga tuntuning panlabas lamang ito na ipinapatupad hanggang sa dumating ang bagong pamamaraan ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawain
walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Maihahalin tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinailangang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat nang ipahayag ni Moises ang kautusan sa mga tao, kumuha siya ng dugo ng guyat kambing at hinaluan ng tubig. Isinawsaw niya rito ang balahibo ng tupa na kinulayan ng pula na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, binisigan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. At sinabi niya, ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang ibinigay at ipinatutupad sa inyo ng Diyos. Binisikan din niya ng dugo ang toldang sambahan at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong paraan ang paghandog ng mga bagay sa sambahang ito na larawan lang ng mga bagay na nasa langit. Pero nangangailangan ng mas mabuting handog ang mga bagay na nasa langit. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghahandog ng kanyang sarili at hindi niya na ito inulit-ulit pa. Dahil kung kailangang ulit-ulitin maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ang mundo. Pero minsan lamang siyang naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito noong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi para akuin muli ang kasalanan ng tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Amen. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Ikaw po ang magpala sa pagkabasa ng iyong mga salita. Wow. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, ano po inyong napansin? Ano po ang pinapahalagahan sa mga binasa pong salita? Ang binibigyang halaga ay yung covenant. Ano po? At yung covenant na yun ay sa madaling salita, ano po, sa mga nakikinig. By the way, muli, ako po si Pastor Walter at ang ating pong kasama, aking may bahay at ang aking abogado, si Atty. Bert. Saktong-sakto naman yung binasa natin, diba? Pastor Walter, sa aking mga pinag-aralan. Bibigyan ko muna ng overview, tapos pwede ka pwede mo i-share. Siguro, i-share mo na muna, sige. About, ano ba yung covenant? Sabi ko dito, iyon ay ating kasunduan. So, meron pong lumang tipan at bagong tipan. Sa lumang tipan po, yun po yung batas na ang mediator po ay si Moses. Pinadala po ng Panginoon directly kay Moses yung mga kautusan, di ba? At si Moses din po ang sumulat ng mga aklat. Yung 5 aklat po sa lumang tipan ay pinadaan po ng Panginoon kay Moses. Yung luma po, yung Old Covenant, para may background po ang ating mga kaabangers at kadieles. Yan po, in short, yan po yung
yan po yung 10 Commandments plus 600 laws. So, bago po lumabas ng Egypt, naalala nyo, di ba, naging alipin ang mga Hudyo, ang mga Israelita, naging alipin po sa bayan ng Ehipto, no po, for 300 plus years. Hindi po ba napapansin? Parang ang pagkaalipin din ng Pilipinas sa mga Kastila, 300 plus years din. Ano po? So, nung lumabas, bago lumabas, yan po yung ibinigay ng Panginoon kay Moses, through Moses. Yan po yung ibinigay. Pagkatapos sila lumabas sa Ehipto, nandun na po sila sa Sorry pala. desert. Tama. Pagkalabas, tama. Pagkalabas po. No? Nandun na po sa Nung Mount sila'y Sinai. bumibiyahe na, no? Naglalakad Nasa na po. disyerto na po sila. 1, 2, sa Mount Sinai, yun po ang ibinigay. Ano po? Sorry, okay. Sige, diretso. Kasi nga po, Pastor, di ba, ang tao ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa pagkakasala. Magmula pa po sa kasalanan ng ating mga ninuno na si Eva at Adan. Kaya, gumawa po ng paraan ng Panginoon sa pamamagitan ng lumang tipan na ito na nagkaroon siya ng kasunduan. Ang mediator po ay si Moses. Sumunod ka lang, Moses, sabi ng Panginoon sa kanya, sa eksaktong mga instructions ko. Ipinagawa sa kanya yung tabernacle, yung tolda. Yung tabernacle na yan. Na may eksaktong mga instructions ang Panginoon. Kasi po, yan ay exact copy nung kung anong meron sa langit. Yun po ang ilagay sa lupa. Upang magkaroon po ng pagkakataon ng tao, maski papano ay makapaniig sa Panginoon. Makarinig muli sa Panginoon. Kaya meron po siyang itinalaga ng mga pari, mga punong pari, na once a year ay nakakapasok sa Holy of Holies upang marinig ang instructions ng Panginoon. Yan po yung tinatawag na, ano nga ang tawag doon? Yom Kippur. Yun po yung festival. Yun yung panahon na ang pinakapunong pari po ay pumapasok sa Holy of Holies doon sa tabernacle. Pero for the rest of the year, ay doon lang sila sa labas. Yung mga pari po sa holy place. Yung sa loob po ay Holy of Holies. Sa holy place, doon lang sila nag-aalay. Gaalay ng dugo. So yan yung tinatawag na sacrificial system in the Old Testament. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hindi po sila mapapatawad sa kanilang kasalanan kung hindi po sila papatay ng dugo ng innocent animal. Dahil yung innocent blood na yun, yung paraan para sa mercy ng Panginoon ay mapatawad niya ang tao at makausap niya ang sugo, yung pari, sugong pari na papasok dun sa most holy place once a year at mabigyan niya ng instruction. So yung sacrificial system in the Old Testament, yung temporary na sistema na ibinigay ng Panginoon para makabalik ang tao sa pakikipagniig sa Diyos. Pero dyan pa lang sa mga salita ng Diyos ay sinabi na niya, binanggit na niya, na dadating ang panahon na magkakaroon ng permanent na paraan para tayo ay makabalik sa original image of creation at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At yun ay sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen. Nag-alay ng kanyang buhay bilang the Lamb who was slain, bilang isang taong walang kasalanan at pinatay at namatay at nagbuhos ng kanyang dugo at nabuhay na mag-uli upang tayong lahat ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesus at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang mediator na po sa New Testament, sa Old Testament si Moses, sa New Testament ang Panginoong Hesus na po mismo ang mediator at hindi na, kaya napunit yung kurtina na yun na nagdi-divide between the holy place and the most holy place. Nung namatay si Kristo sa cross
At sabi ni Jesus, it is finished. Tapos na po yung old system, sacrificial system na yan na ginagawa ng mga Hudyo hanggang ngayon. Tinapos na yan ng Panginoong Jesus. At si Kristo na po ang one-time sacrifice para tayong lahat ay magkaroon ng eternal na kapatawaran. Amen. Sa ating kasalanan. Praise God. Amen. Salamat po, attorney. And aking sister wifey. Ha? Grabe. So, makikita nyo po, no? From the start, walang intention ng ating Diyos kundi tayo ay iligtas. Praise God. Ano po? Sa mga nandyan po at nakikinig, ano po? Declare natin. Ano po? Declare po natin, I am saved. Amen. By the Lord. Or I am saved by Jesus. Kasi yun po yung talagang naging intensyon, ano po, ng ating Panginoon. Kung mapapansin nyo, even on time ni Adan at ni Eva, no, sa Old Testament, na po, sa Genesis, bago sila nilagay sa labas ng Panginoon, ng Eden, ay talagang ipinag-prepare pa sila eh. No, kung mapapansin nyo, there's always a covenant and a sacrifice. Anong ginawa ng Panginoon? Di po ba yung kanilang suot na balat ng hayop? So, ibig sabihin, ipinagkatay pa sila ng Panginoon. And through this, dugo din. Blood din. Di ba? So, from the start, consistent ang Panginoon, mga kapatid. No? He will comfort you. He will comfort you. He will save you. He will restore your life through the blood. Hanggang sa dumating sa panahon na ang practice ay sacrificial, nabanggit nga po ni attorney kanina, yan po yung sinatawag na practice sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, yun po yung tinatawag na New Covenant. At dun sa New Covenant, ulitin ko po, no, sa Old Covenant, it is the 10 Commandments plus the 600 laws. Okay po? At nung time na yun, ang way ng cleansing o paghingi ng tawad ay through sacrifices. No? Maalala ko, pagka maliit lang din ang iyong isa-sacrifice. No po? For example, pag maliit ang kasalanan, pwedeng kalapati lang. No? Paano kaya pag malaki ang kasalanan, Pastor? Ay di, baka. O, di ba? Ganun ang nangyayari po noong time na yun. Pagkano. So, kung mapapansin nyo po, meron pong ano yan eh, meron pong parang replica, pero it's more on the doing. Ito po. Di po ba? More on the doing na kung mapapansin nyo sa ating lumang pananampalataya, di ba? Depende sa kasalanan mo. Opo. O dasalin mo ito. Pero ganito karami. Dasalin mo ito, ganito karami. Kaya nga daw po, hindi talaga effective. Kasi kailangan ulit-ulitin. Diba? Okay. Yung binabanggit po ni attorney na ulit-ulitin ay yung paulit-ulit na pagsasacrifice. Di po ba? Paulit-ulit na pagsasacrifice para humingi ng tawad. Pero hindi pa rin nagbabago ang tao. Yeah. Pagkatapos ng sacrifice, nagkakasala ulit. Application. Kapatid, pag tayo humingi ng tawad, di ba? Ano sinasabi natin pag tayo humingi ng tawad? Alam natin nagkamali tayo hihingi ng tawad. Anong ginagawa natin? Hihingi tayo ng sorry. Amen? Anong essence ng sorry? Makikita nyo ang kahalagahan ngayon. Ang essence ng sorry is really, I am deeply, asking for forgiveness and I will not do it again. Yan po ang ibig sabihin ng sorry. Pero ngayon po, ang nangyayari sa sorry, compliance na lang. Kaya hindi na talaga uubra, no? Even the world, anyone can say sorry. Pero, nabago ba ang buhay? Hindi. So, ibig sabihin, hindi kabaitan, okay? Hindi po yung ma-realize mo lang na ikaw ay makasalanan. Kulang yun. Kailangan mong matutunan, tanggapin. Yung pagdating nga sa New Testament, once and for all. Di ba? Once and for all, God sent His only begotten Son.
Dahil ganun na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. John 3:16, di po ba? Binigay niya sa atin ng bugtong na anak. Amen? Upang mamatay at maging final sacrifice. So, doon po yung makikita nyo po, yung, kumbaga, transition. Ayan. Okay? So, tamang-tama sa ating pong transition 2025. So, maintindihan natin ngayon, even the Lord, ayaw niya na matenga ka lang sa isang lugar. Even the Lord gave you, no? Sabi nga, hindi kita ibibigyan ng challenges na lampas sa iyong kakayanan. Bagkos, ikaw ay aking palalakasin at aking tuturuan upang ikaw ay makaalis din sa ganyang sitwasyon. Diba? Ganyan din po sa atin. Kasi paulit-ulit ang paghingi ng tawad. Ang ganawa ng Panginoon, no, once and for all, I will send my begotten Son. Yan po yung sa New Testament o sa New Covenant, mga kapatid, it's about grace. Okay po? Kung mapapansin nyo, sa Old Testament o sa yung Old Covenant, it's more on the sacrificial thing. Dito, once and for all, sa New Covenant, through Christ, no? Sa Old Testament, sa Old Covenant, it's through Moses. Sa New Testament, through Jesus Christ. Sa Old Testament, sacrificial. Ano po? Sa New Testament, hindi repetitive ang sacrifice, kundi once and for all, no? And the word become flesh, and it's Jesus Christ. And then that's the purpose kung bakit siya pinadala. No? Para tapusin na. Tubusin na. Tapusin na yung kasalanan. No po, yung sabihin natin redemption of sin. Yun yung mas accurate. Okay po? So, at pagdating po sa Old Testament, no? Sa Old Testament po, yung kailangang practices, gagawin mo pa. Ibig sabihin, work. Pagdating po sa New Testament, it's about the grace of God and your faith. Kaya pagdating po sa Ephesians 2:8, sinasabi doon that man was saved by the grace of God through faith. Sa Ephesians 2 verse 8. So makikita nyo po, yan po yung Old and New Covenant. Not by works so that no one will boast. Tinapos na po ng Panginoon. Hindi na po by works. Ano po? Ang salvation. Ang salvation. Ang salvation at ang pagpapatunay ng iyong faith sa Panginoon. Ano po? All you really have to do is accept Jesus and declare that Jesus is Lord over your life, and He will transform you through the power of the Holy Spirit. So it is based on the faithfulness of God in our lives and not on the faithfulness of man. Kasi kung aasahan ng Panginoon ang pananampalataya ng tao, ang gawa ng tao, kung magbabago ang tao sa sarili niya, napatunayan naman, Pastor, sa napakahabang kwento ng Old Testament na hindi po talaga nakakapagbago ang gawa ng kamay ng tao o gawa ng kalooban ng tao. Ang tunay nakakapag-transform po sa atin ay ang ginawa ng Panginoong Yesus sa cross at ang pagbaba ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen. Praise God. So ngayon po, pagka tingnan niyo po yan, ano po, yung ginawa ng Panginoon o yung ways o naging paraan o proseso ng ating Panginoon hanggang ngayon po consistent. No po? Sabi nga, nabanggit na kanina, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. No po? Pag tinignan niyo po sa chapter 9, no po, sa chapter 8, di po ba sinasabi doon, that Jesus Christ, the chief, siya po yung pinakang high priest. At makikita niyo mga kapatid, He introduces the concept. Po, siya po mismo talaga, yung pagka-priest o yung pagka-pari, yung essence ng pagka-pari, siya talaga nagpakita. Without hypocrisy, no? Hindi dahil siya ay nakasuot na pang pari. O siya ay nakasuot ng ano man yung costume ng pari, hindi. Pero napatunayan niya through
Jesus Christ. Napatunayan niya na the Word, no? Ang magbabago sa buhay ng tao. Ang authority ng tao is the Word of God. Not the, anong tawag doon? Staff, not the crown, not the, yung mga damit, na kostumbre na lang. No? Pag sinabi natin kostumbre na lang, parang pag nakita mo yung puting yan, pari siya. But through Jesus Christ, it's about how the Holy Spirit, how Jesus Christ, yung buhay ni Jesus Christ, actually, yung time ni Jesus Christ, hanggang sa Acts, wala pa yung Holy Spirit. Ano po? Siya pa lang talaga. Ano po? So, kaya nga sinabi niya sa Acts, di ba? Ako'y aalis. Hindi siya permanent. Yeah. Ako'y aalis. Wala pang indwell. At pag ako'y umalis, ipapadala ang banal na Espiritu. Ano po? So, dito talagang ang representante ay si Jesus Christ. Basahin natin ano po. Sabi po dito, the main point that he is comparing what Jesus did, offer atonement for us with his own blood. Nung po kasi sa Old Testament, ang atonement through sacrifices, through the blood of animals. In the tabernacle. In the tabernacle. Pero, yan po yung holy place nung time na yun. Ano po? Pero pagdating ni Jesus Christ, the atonement is through His blood. No? Kapatid, ganun kahalaga yung blood ni Jesus Christ sa atin. Amen? So, binanggit din dyan, Pastor, na hanggat nandyan yung tabernacle ni Moses, wala talagang eternal na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ulit-ulit lang. Year in and year out. That is the reason why sinabi ng Panginoong Yesus ay gigibain ko yung templo. Itatayo ko ulit. In 3 days. Kaya galit na galit ang mga pariseo. That's the reason why napunit ang kurtina. Tinanggal na talaga yung tabernacle na yun. Amen. Kaya ngayong ending din sa chapter 8, diba? Obsolete na daw yung Old Testament. When we say obsolete, kasi talagang mas mabuti na ang New Testament. Mas maganda na. Wala nang kaparis. The best na talaga ang New Testament. Better than any of the old things that we've been doing. It is not by law. It is by grace and by faith. Through faith. Okay. In Jesus. Siguro bigyan natin ng ano lang, even Jesus Christ, mga kapatid, sa New Testament, sinabi niya na, hindi ako nandito to abolish. No? It can still be used as a standard. Okay po? It can still be used. But, sabi niya, ang proseso na ginawa sa akin ng Panginoon at ibinigay sa atin ay by grace na. The superiority of the covenant with Christ. The superiority of Jesus Christ. Yun na po yung paraan pagdating sa New Testament. Ano po? So, it's by grace through faith. No? So, yun po yung context niyan. Maski nga faithfulness, diba, sa New Testament, nakalagay po yan as one of the fruit of the Holy Spirit. Tama. Kasi by the New Testament, in the New Covenant, ang transformation po is inward witness. Inward witness by the indwelling of the Holy Spirit. Yung obedience noon ay pinipilit ng tao maging obedient sa batas. Pinipilit ng taong sumunod sa batas. Pero nag-feel siya talaga eh. Kasi limited talaga ang tao at limited din talaga ang batas. Pero in the New Testament, obedience of man will come from the indwelling of the Holy Spirit. It is by inward devotion. It is not by outward. Kaya mahalaga mga kapatid na maging lifestyle talaga natin na tayo po'y personal relationship. Nagdarasal. Yeah. Number 1, personal relationship. We have to establish the personal relationship sa ating Panginoon. Sa paanong paraan? By accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. He is the only way. Sabi sa John 14:6. Yun ang isang kaibahan ng
New Testament and Old Testament. Yeah. Sa Old Testament, Iba-iba yung ginagamit. legal ang relationship. Kailangan mo sumunod kasi may batas. Pati, Sa New two Testament, different prophets. legal and by mediator. Mediators. Oo. Pero sa New Testament, by personal relationship. Kaya kung mapapansin nyo, mga kapatid, ito pa isa, no? Dagdag po natin. Kung mapapansin nyo, yung konsepto ng legal, hindi lang po ngayon yan, hindi lang po sa modern history of man. Sa Old Testament pa lang, may legal na. May batas na po. Kaya alam nyo, pagka po tayo ay palagi talaga, no? We read the Bible, mauunawaan natin ha, ang mga kaayusan, ang mga batas ng kaayusan, ang mga pagtaguyod ng mga proseso, ay matagal na to. Hindi po ito ngayon lang. Ano po? At dito, basahin ko lang, ano po, sabi po dito sa ano ba yung essence? No? Sabi sa Hebrew 8, kung mababasa niyo po kanina, kung maalala niyo po, sabi sa Hebrews 8, verse 10, ano po, babasahin ko lamang po ko. I will be their God, and they will be my people. Dineclare ng Panginoon yan. Never again will anyone have to teach their neighbors or their family to know the Lord. All people, the greatest and the least important, will know me. But God found something wrong with the people. Ano kaya yun, mga kapatid? Kaya po hinayaan ng Panginoon eh. Ano po? Dahil hindi tumupad ang mga tao o ang mga Israelita, ang mga piniling tao sa Panginoon. Bumalik sa idolatry, bumalik sa katigasan ng ulo, mga murmurers, na yung dapat 14 days na biyahe, naging 40 years. Ano po? At ang Panginoon, sa sobrang pagmamahal, siya pa rin ang gumawa ng paraan. Kahit ang tao ay lumayo na sa Kanya, ang Diyos ang naglagay ng paraan para ang tao ay makabalik sa Kanya. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos. Ano po? Ang tao yun lang. Kailangan din natin talaga maunawaan na pag ikaw ay nagpakasama, kahit ikaw ay paulit-ulit ng sinasabihan, ay talagang mapapahama ka. Yan ang sinasabi sa Proverbs 19, Proverbs 29, hindi po ba? Sa Proverbs 29, verse 1. Ano po? Pero sabi nga, ang gamot at ang pangtanggal ng kasutilan ng bata ay mamamalo o discipline. No? Disiplina po. Kaya ko paalala. Disiplina. Pero sabi sa Bible, discipline ran. So, yan po. At isa pa po, para pagdating dito sa, balik ng konti, no? Sa Hebrews 8 verse 6, ito po yung binabanggit, yung better promise. Sabi, the better promises make better covenant. No po? So, ang Panginoon, even the Lord, mga kapatid, even the Lord, tinitingnan niya talaga. No po? Naalala niyo nung kausap ni Abraham si Lord. Naalala niyo? Sabi niya, nung susunugin na at gigibain na, yung wawasakin na ang Sodom and Gomorrah. Ano sabi niya? Lord, paano kami matagpuan tayong 40, 30, 10? Ano sabi ni Lord? Yes. Yes. Kung merong 10, kung merong 20, oo, 30, okay, hindi ko gigibain ang Sodom and Gomorrah. 20, hindi ko gigibain ang Sodom and Gomorrah. Pero, mga kapatid, walang natagpuan. Kaya din, di ba? Sinunog ang Sodom at Gomorrah. Na po, ang tao kahit nakikipaghagil, mga kapatid, tayo mismo, lahat po tayo, kahit tayo nakikipaghagil, mga kapatid, we don't have that grace and strength to carry on. We really need the Lord. Kailangan natin ng biyaya at grasya ng Panginoon, habag ng Panginoon sa ating buhay. Huwag natin sabihin tayo nakatatayo. Huwag natin sabihin na tayo mataas sa pinag-aralan. Huwag natin sabihin na ang lahi natin ay mayayaman at mga, alta de ciudad. Sosyudad. Kaya ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kailangan nating maunawaan na ang covenant process ay iba na. Hindi na siya by works. Hindi na siya repetitive sacrificial.
Ano po? Kundi, it is by grace of God. Amen? So, yun po yung ating sa chapter 8. Ano po? Sa chapter 9, sabi po dito, ang nabago basically is yun nga, ang nabago po ay yung sacrifice is hindi na hayop. Ang sacrifice ay isa na lang. At yung sacrifice na yan is a one time. Si Jesus Christ, and it's one time. Hindi na po paulit-ulit. Ano po? Hindi na po paulit-ulit. Kaya, ang covenant, na po, ang covenant pagdating sa New Testament, ay totoong biyaya na ng Panginoon. Sabi nga po, wala kang partisipasyon sa kaligtasan niyan. Wala kang nagawa. I mean, hindi kailangan ng Panginoon na meron kang gawin. All you need to give accept Jesus and faith. No? Magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Hindi mo kailangan pagpagalan. Profession of faith. Yeah. Amen? So, mga patid, na po, pag binasa po natin yan, ito rin yung 10 Commandments. At marami pang ibang commandments sa Old Testament. 600. Oh. Ay, nireduce ni Jesus sa dalawa lang. Diba? In the New Testament. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Amen. Actually, bago namatay si Jesus, binago niya pa nga yung love your neighbor as yourself. Pastor. Sabi niya, love others as I have loved you. Kasi nga naman, pag as yourself, paano pag di mo masyadong love yung sarili mo? Wala kang respeto sa sarili mo. E di wala kang rin respeto sa neighbor mo. Pero if you love like Jesus, mas mataas na ngayon yung ante, di ba? Yung standard. Kasi si Jesus, unconditional ang love sa atin. So, ang utos sa atin, love like Jesus. Napakahalaga. Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, bilang mga tumanggap sa Panginoong Hesus, bilang mga Kristiyano na nandito pa sa mundo, nabubuhay pa sa flesh. Ito pa rin naman yung katawan natin. Ang naborn again po sa atin ay spirit. Ang inalay po natin sa Diyos ay ating kaluluwa. Pero yung ating katawan, ito pa din. Hindi pa tayo mabibigyan ng bagong katawan hanggang hindi nagsi-second coming si Jesus. Diba? So, living in the flesh, nagkakasala pa rin tayo. So, pinasimple lang ng Panginoong Hesus. Every day, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. Yung transformation will come by your inward devotion to God. So if you love God with all your heart, with all your soul, with all your might, yan ang magta-transform sa'yo. And if you love like Jesus, if you love others like Jesus, imagine, kung mahal mo nga naman ang lahat ng nakakasalamuha mo, di ba? Hindi ka talaga magkakasala eh. Kaya pati subukan niyo po. Pasok talaga lahat eh. Yung 10 commandments, pasok na dun eh. Papatayin mo ba yung kapwa mo? Ang clincher kasi dyan, mahal, is that how to do it. Ang bilis sabihin eh. Di ba? How to do it. So, ang paraan talaga is really cleansing. Holy Spirit will do it. Yeah. He will teach you all things. Ano po? Nais ko lang basahin, ano po. Nabanggit natin yung sacrificial practices. Nabanggit natin na sino yung sinasacrifice. Pagdating sa New Testament, isang beses na lang. At si Jesus Christ. Sa Old Testament, mga animals. At yung isa po ay yung kaibahan in terms of the sanctuary o yung vessel. No? Sa chapter 9. Sa chapter 9. Sa chapter 9 po, binanggit po doon yung old and new sanctuary. No po? Yung old sanctuary, kailangan mo pumunta, di po ba? Kailangan mo pumunta sa tabernacle to sacrifice. No po? To give sacrifice. Tama po? O trivia. Alam niyo po ba na mga high priest na pwedeng pumasok doon from the holy place to the holy of holies? Alam niyo po ba na
may tali sa paa yung mga yun? Kasi alam niyo po, pag tumagal na, pag ikaw'y pumasok, nang hindi ka pure, hindi ka nag-prepare, ang mga or high mali priest, ang iyong preparation. Yan ang ano ng high priest. You have to prepare for that. The cleansing, the fasting, the prayer. Mga kapatid, para din po kasing tayo yan ngayon eh. We have to prepare when we want to encounter the Lord, you have to prepare. Pastor, bakit may tali nga? Yun, bakit may tali? Kasi pag ikaw inabot sa Holy of Holies, okay po? Pag ikaw nakapasok sa Holy, tapos sa Holy of Holies, at nakita nung ibang mga pare, nakasama mo na, ikaw ay hindi na nakalabas. Ibig sabihin, natigok ka na sa loob. Natigok ka sa loob. Ikaw ay namatay po sa loob. Ibig sabihin, meron impurities. Hihilahin ka po palabas. Kasi pag pumasok sila para kunin ka, tigok din sila. Kasi hindi naman sila high priest. Yeah. So, yan po mga kapatid. Ngayon, babasahin ko po. Pagdating sa New Testament, sa Hebrew chapter 9, verse 11 and 18 po ito eh. Sabi po dito, babasahin ko naman po sabi 11. Ayan, sabi, ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na narito na. At siya'y naglilingkod doon sa sambahang siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Meaning, mga kapatid, ito yung binabanggit kanina na the tabernacle here on earth ay ibinigay kay Moses. Ipinakita kay Moses. Tama sa Amos eh. No? Tama yung sa Amos na ipapakita sa iyo ng Panginoon. Amos 3 verse 7. Sabi, ang Panginoon hindi siya kikilos. Wala siyang gagawin hanggat hindi niya ipinakikita sa kanyang lingkod na propeta. No po? At pagdating sa 18, sabi po dito sa 18, dahil lang po maging ang naunang, dahil lang po kasunduan. Ayan, pakibasa mo. Kaya maging ang unang kasunduan ay kinailangang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Sapagkat nang ipahayag ni Moises ang kautusan sa tao, kumuha siya ng dugo ng mga kuya at kambing at hinaluan ng tubig. Amen. So, yan po yung sacrifice, no? Yung covenant sacrifice, no po. Amen. Ngayon, mga kapatid, pagdating po dun sa, alam naman natin sa New Testament, ay hindi na ganun. Ano po? May old covenant sacrifice at may new covenant sacrifice. Okay? Yung old covenant sacrifice, yun na po yung nabanggit natin kanina. Yung pagsasakripisyo ng paulit-ulit at paghingi ng tawad ng paulit-ulit. Amen? So, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen? At hindi na natin kailangan pumatay ng naparaming hayop dahil ang taong nga ay paunit-unit. Kasi naalala ko yung kay Solomon, Yung kay Solomon po, naalala ko dati, 500 baka, 300 kambing. Kaya nga nag-iipon na sila diba? ng mga hayop na papatayin. Papatayin. Dahil na may sacrificial. Yeah. Alam na rin ng tao na paulit-ulit din ang pagkakasama. So, to summarize mga kapatid, itong mapapansin nyo, actually itong buong Hebrews, punong-puno po ito ng warning para sa ating mga mananampalataya. Punong-puno po ito ng warning o paalala sa atin. Pero itong 8 and 9, ito po ay pagpapaalala na bago na, no? Yung luma at bagong covenant, yung old at new way of sacrifice, at yung old at new sanctuary. Okay po? So, ang bottom line is, from the beginning, okay po?
From the beginning, Genesis 1:1. From the beginning, God. At ano yun? Ang intensyon ng Panginoon ay walang mapahamak sa atin. Yun ang original na intention. Hell is not designed for man. Hell is designed for these rebellious angels and his mga kasama niya. Hindi po dinisenyo ang hell for men. Dahil ang tao, tayo binuo, kawangis ng Diyos, sabi sa Genesis 1:26. Di po ba? According to our image and likeness. And sabi? Kaya kung maalala nyo, yung sinasabi ng Panginoon na ang Diyos, sabi, sinasabi ng salita ng Panginoon na ang Diyos ay hindi mabagal sa kanyang mga pangako. Bagkus binibigyan ka ng pagkakataon upang ikaw ay makapagbago ng buhay, makahingi ng tawad. Yun pala ang gusto ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay walang mapahamak. That's why Jesus is for everyone. Amen. And ito yung mga bagay, mga kapatid. Para marating nyo po, para marating po natin yung ika nga ay yung accurate na nakaturuan pagdating sa New Testament, may transition talaga tayo. Yung mga lumang gawi ay tatanggalin natin. Lumang sacrificing, tatanggalin na natin. It is by grace through faith. It's not by works. Hindi na po sa mga gawa na ikaw ay naligtas. Kundi, sa biyaya ng Diyos, bunga ng iyong pananampalataya. Pero pastor, ang sabi niya, kapag ikaw naman ay ligtas, ikaw ay follower ni Jesus, ikaw ay Christian, diba? Kailangan obvious. Kailangan nakikita. Kaya yun yung sinasabi naman, work out your salvation. Work out pa. Like gym, diba? Yeah. Build your muscle. Build your inner muscle. Tinanong ka, no? Oy, 5 taon na tayo magkasama sa trabaho. Oy, Christian ka pala. Hindi halata. Hindi halata. Ang pangit, diba? Ang pangit talaga ng mensahe na yun. Pag sinabihan ka, lalo na kung sinabi sa'yo, Christian ka pa naman. Yun. Napakapangit po talaga. Ayan. Ang pinakamaganda po ay yung, bakit kaya ang bait-bait nun? Christian kasi yun. Amen. Diba? Amen. Kasi ibig sabihin, represent natin ang Panginoong Jesus ng maayos. Praise Represent God. Jesus. Represent Christ. So, napakahalaga po sa Bagong Testament na ang Holy Spirit i-allow natin na tayo ay baguhin, i-transform, i-empower. Because with the power of the Holy Spirit, doon talaga natin magkakaroon tayo ng boldness Amen. to share the message, the good news of the Praise Bible, God. the good news of salvation. Amen. Sa maraming iba pa. Dahil, at the end of the day, ano ba ang utos sa atin? Sabi kanina, di ba? Yung Last Testament, sabi daw, parang din daw yung New Covenant, para din daw yung Last Will and Testament, di ba? Kailangan patunayan muna na namatay na yung gumawa ng Last Will and Testament bago magkaroon ng force and effect yung kanyang testament. So, namatay ang Panginoong Jesus. Ang iniwan niya sa atin na testamento ay Amen. Matthew 28. Matthew 28 verses 19 Yes. to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And I will be with you always. Amen. Till the end Of time. the days. Okay? Ito po mga kapatid, idagdag nyo po sa Hebrews 9 verse 27. Actually kung isusulat nyo po, Hebrews 9 mag-uumpisa sa 23. Hanggang sa pinaka-last verse. Okay po? I think 28. Okay? Basahin nyo po yan. Pero ang babasahin ko sa inyo yung pinakang main, yung 27. Ito po ay tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Okay po, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Bakit? Tingnan nyo po, basahin ko po. Sa verse 27, Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 27. Sige po, dali ha. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Sige po. At pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Amen. It is appointed unto man
once we die, judgment. Kaya kung bakit mahalaga, mga kapatid, na tayo nag-aaral, nagdarasal, siglahan pa natin ang ating umaga na tayo magkakasama. Pastor, merong tinatawag na second death. I-end ko lang ha, sundot lang. Kasi merong isang kamatayan, tapos judgment. Yeah. Kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesus, may second death. That's the spiritual death. Doon sa apoy na hindi namamatay. So, wala tayong second death kasi tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kapag dating niya sa second coming of Jesus, kukunin niya tayo sa langit. Amen. Kaya wala tayong second death. Praise Ang God. may second death lang, yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Jesus. Kasi may judgment. Meron po talagang paghuhukom. Kaya kung mahal natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, tara nang ipakilala si Kristo to everyone. To everyone. Kape at pandasal. Mamaya, meron po ulit. Amen. No? Amen. So mga kapatid, patuloy po tayo sa mga gawain. No po. Sarap ng discussion, pero 6 o'clock na, Pastor. Oo nga. So, hanggang sa muli po. Sa puntong ito, mga kapatid, ano po, kami panandali magpapaalam at magkita-kita po tayo ulit bukas. No po. Bukas po, magkita-kita po tayo ulit at the same time, no po, at bukas ang i-discuss ay Hebrew 10 and 11. Amen. No? At masarap yung 11, yung about faith, di ba? Amen. So, ayan ha, ma-excite na tayo bukas. Okay po. So, busog na ba kayo? Tayo po yung manalangin. Alright? Amen. Father God, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob po sa amin sa iyong salita na ibinigay sa amin. Thank you, Jesus. Panginoon, aming dinadalangin na ang iyong pangunawa ay maging pangunawa po namin. Ang iyong pangunawa ay at yung kaalaman ay maging kaalaman po namin. Lord, kung paano niyo po nais namin maunawaan ang iyong salita, Lord, igawad mo po sa amin ang pangunawa na ito. Sabi mo sa Colossians 1 verse 9, spiritual wisdom and understanding. Sa bawat nakikinig, aking dinideklara, mga kapatid, na ang lahat ng nakapakinig, makita natin at matutunan natin yung tinatawag sa Biblia na knowledge of His will. Amen. Kaalaman sa kanyang kalooban. Yes, Lord. Napakahalaga sa bawat isa na maunawaan natin ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Mabuhay tayo sa ilalim Colossians 1 verse 9. ng kalooban. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyong binahagi, Thank you, Jesus. sa iyong mga salita, Thank you, Panginoon, aming dalangin na ito po'y tumimo sa aming isip, bumaba sa aming mga puso, Yes. at malakaran namin sa aming mga buhay. Amen. Panginoon, gamitin mo lamang po ang aming mga buhay upang kayo mapaglingkuran. Maihayag ang mabuting balita, maraming tao ang makabalik sa iyo. Maraming salamat po sa ilaman po. At sa platform na ito, aming dinadalangin ang patuloy na kalakasan. Amen. Ang patuloy po na pagpapadala mo ng mga mensahero, O Lord. Mga tao na nais magbigay ng kanilang mga buhay, Panginoon. Amen. Pagpalain mo po ang bawat mag-share, bawat magsasalita ng iyong mga Amen. salita, Panginoon. Lord, salamat po sa ilamang pambatas na papuri at pagsamba sa mata mo sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. And At amen. amen. And Thank you, amen. Lord. Maraming salamat po. Have a good day, everyone. God bless you. God bless.